Hello po sa ating lahat. Muli nandito tayo para magbigay ng latest sa update. Ano ba yung very hot na news sa ngayon? So ito, hindi ra mahanap si Attorney Roque kasi mayroon siyang invitation dyan sa Senado, ngunit ayaw niyang umaten at ayon sa news, hindi siya mahanap. So malamang talagang nagtatago na yan, ano. Hopefully nandito pa siya sa Pilipinas. Ngayon ang opinion natin diyan, so ito actually expected yan dahil maliwanag na involved yan sa Pogo. Kung sinubaybayan natin yung mga sworn statement, yung mga sinasabi ng mga witnesses, yung mga ulat, yung mga assessment, talagang involved sa Pogo yan. In fact, ang isang rason kung bakit siya ayaw umaten sa hearing ay siyempre hindi niya ma-explain yung paglobo ng kanyang kayamanan. Okay? Na possibly yan talaga ay resulta ng kanyang involvement sa Pogos. Wala nang iba. Kung titignan natin, kasi 'di ba siya ay may programa sa SMNI, pagkatapos nag-vlog din siya, no? Ngayon, kung i-analyze natin yung content ng mga sinasabi, ito, ang pinaka-focus ay kung paano ma-disgruntled ang mga mamayang Pilipino, ang armed forces, sa at iba pang mga sektor sa Marcos administration. Parang yung mga sinasabi niya, ang pinaka-target ay para magalit yung mga tao sa present administration. Okay? Kasi alam niya kung with this administration, siyempre sigurado yan magkakaroon ng hearing, magkaroon ng investigation ukol sa kanya. Samantalang halimbawa, napabagsak ang Marcos administration, pagkatapos ang papalit ay ang si Vice President Duterte. So ayahay sila, mawawala yung mga kaso, mawawala yung mga issue na negative. So muli magiging mabango uli sila, no? Kaya yon ang ginagawa niya, mawala yung present administration. In fact, yung sa Liwasang Bonifacio, sa mga People's Power rally, so siya yung nangunguna doon. Ngunit unfortunately, wala namang nangyayari doon. Sabi nga nila may power kaya lang walang people, kasi iilan lang yung umaattend. Pagkatapos one time nagmamakawa siya na dapat yung mga tao wag mo nang uuwi dahil may darating na pagkain. So in other words, yung mga tao doon ay pumupunta sila para hindi ang pakay yung mag-demonstrate o mag-rally para mawala ang Marcos sa Malacanang. But then siguro binayaran sila, binibigyan sila ng pagkain and so on, ano? Okay. Kaya with regard sa pagkawala ni Attorney Roque, expected yan, sigurado yan, dahil talagang involved siya. Kasi logic yan is, kung hindi ka involved, wala kang kasalanan, you have to present yourself. You have to defend yourself. Anyway, you are a lawyer.
So magaling itong kuan ano, mag present ng kanyang ano, depensahan yung kanyang sarili. Parang na okay, nakikita ko itong mga nangyayari ngayon. Bakit ba itong mga tao na may kaso ay parang nadidimanda o nagkakaroon ng kaso o Attorney Roque, itong si Attorney Topacio, si former president, attorney din yan. Pero yan, marami silang kaso ngayon. Then nag-hire sila ng abogado. Para bang natandaan ko yung may nagsabi sa akin na itong mga barbero, hindi nila magupitan ang kanilang sarili. Parang gano'n, So, parang to make it light. So, ang punto natin, talagang yung percentage ng guilt ni Attorney Roque ay malaki at alam niya yon, kaya siya ay nagtatago. Pagkatapos sa palagay ko, after Roque, marami pa rin ang magkuhan dyan, mabibigyan ng kaso dahil sa mga dahil sa mga maling ginawa o illegal na ginawa noong previous years. Marami pa rin yan na expected. Ngayon si Roque nawawala, titignan natin who will be next. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.